Ginisa sa Senado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan dahil sa kanya umanong kapabayaan sa katiwalian sa ahensya. Sa tansya ng ilang senador, aabot sa higit 2 bilyong piso ang nakuhang commitment ni Bonoan simula 2022. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. So kindly correct that because Kinumpronta ng mga senador si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado matapos magbalik bansa. Idinetalye ni Senator Win Gatchalian ang laman ng affidavit na naunang ipinasa sa komite ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, kung saan sinabi ni Bernardo na inutusan umano siya ni Bonoan noong 2023 hanggang 2025 na magbigay ng listahan ng mga proyekto na may commitment o kickback mula 10 hanggang 15%. Yun po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan. Ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Sinisiri ni Gatchalian si Bonoan kung bakit naging talamak ang korupsyon sa flood control project sa DPWH. Nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. As Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all. Kasali ho kayo dito sa mga kickback. And Yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. I deny, Your Honor. Dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin, hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yun ang aking sentimento. Si Senador Ping Lacson naman hindi matanggap ang sabi ni Bonoan na oversight function lang ang trabaho niya sa DPWH. found out that ang trabaho niyo as DPWH Secretary, oversight. I cannot accept that because hands-on kayo, secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight. That is not correct. What I'm saying is actually, as Secretary, I exercise overall supervision, authority, Not oversight. and oversight. Because I also rely Sabi niyo on kanina, my people. Naungkat din sa pagdinig na nasa 337 mula sa 416 flood control projects ang mali-mali ang naisumiting coordinates sa Office of the President. Lumalabas sa panahon ni Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo ay ang MIP START Coordinates o Multi-Year Programming and Scheduling Application. Ito ang coordinates na sinusumite sa planning stage pa lang ng proyekto. Imbis na yung aktual na coordinates kung saan mismo itinayo ang proyekto. Dahil dyan, nang inspeksyonin ng DPWH ngayon ng ilang proyekto, nakitang may ilang kilometro ang layo ng ilang napatayong flood control kumpara sa mga naisumiting location nito. Kung bakit po meron ganong difference, yun po yung aming mga nireforma para nga po mabawasan yung mga ganong human interventions. No? And kung buong justified po ba yung pag-urong ng coordinates or duman sa proseso, that is something that we will have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer. Ayon sa ilang senador, kung mali-mali ang coordinates sa isinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Chinek po nila. Dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Ilan po sa tingin ninyo right now ang ika nga na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan. Kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Paliwanag ni Bonoan, nagmamadali sila noong August 2025 na magsumite ng report kaya dumepende siya sa kung ano ang isinumite sa kanya ng kanyang mga tao, kasama na ang galing sa yumaong dating Yusek na si Catalina Cabral. Instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. And because the planning service has a record of projects that had been completed
already, Mr. Chair. Under the MIPS. Giit pa ni Bonoan, personal niyang binisita ang report na Ghost Project sa Region 3 kung saan nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan District Engineering Office na ikinatanggal ng ilang opisyal doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.